Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Hindi Ako Bakla. Mariing itinanggi ni Senator Ping Lacson ang mga patotsadang ibinato sa kanya ni Senator Amy Marcos. Kabilang ang paratang na siya umano ay bakla. Ang sagot ni Lacson ay kaugnay ng mainit na bangayan sa Senate Blue Ribbon Committee, lalo na sa usapin sa 2026 General Appropriations Act. Ito ang sabi ni Lacson. Hindi piloka ang aking buhok. Walang peke sa mukha ko. Hindi rin postiso ang ngipin ko. Sabi niya, kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaring makitang macho dito sa mundo. Ang pahayag ay tugon ni Lacson sa banat umano ni Senator Amy Marcos na tila inilalarawan siyang gigil sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee at handang makipagsabunutan kaugnay ng mga isyo sa budget. Grabe bakit ba nagsimula itong bangayan nitong dalawa? Ito, nakikita ko lang sa mga patotsada ni Senator Amy. Sabi niya, hindi ako abogado ng Malacanang. Ano yon? Pinapatamaan niya si Senator Lacson na palaging nagdidepensa sa Malacanang, lalo na sa Pangulo. Dito muna tayo sa yung mga pasabog ni Saldico. Mga budget insertion. 100 billion. Utos ng Pangulo. Magsingit ako ng 100 billion. Pinakita ang mga resibo. Kompleto. Ito na ngayon, mabilis sa alas 4 si Lacson. Pinag-aralan niya yung resibo. Anong sabi ni Senator Lacson? Totoo nga. Kinumpirma niya, totoo na may budget insertion na 100 billion. So, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Saldico. Utos ng Pangulo. Kailang ito na ngayon. Biglang dumipensa si Lacson, siya yung investigador, siya pa yung judge. Nag-judge siya kagad na ang Pangulo hindi nakatanggap ng kickback. Well, okay lang kung hindi nakatanggap. Ang tumanggap ng feedback, sino? Mga tauhan ng Pangulo. Pinangalanan, Secretary Amina Pangandaman at saka Yusek Bersamin. Malalapit sa Pangulo yun tapos nag-resign lang. Nakatanggap ng kickback, di umano, nag-resign lang, tapos wala man lang investigasyon. Resign lang, after wala na, parang walang nangyari. Ano ba? May magnakaw ng sardinas, may magnakaw ng, malala ko tuloy yung isang ama sa Kalinga ata ito, Tabok Kalinga. Nagnakaw ng gatas dahil ipadedi niya sa kanyang anak. Nahuli. Pumunta ang chief of police. Mabuti, mabait ang police. Nakakaiyak. Ang ginawa ng police, imbes na ikulong yung amahan na nagnakaw, pinayaran niya yung gatas. Nakakaano yun. Kailang, paminsan-minsan ka lang makakita ng ganong police officer na may compassion. Yung iba, magnakaw ng malilit lang na bagay, diretso kulong. Pagdating dito, bilyones ang ninanakaw. May nakukulong? Meron naman. Kailang hindi magnanakaw. Kinulong nila ng isang araw si General Pukis. Kung sino yung lumalaban sa korupsyon, nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno, yun ang kinulong. Mabuti na lang nakapagpiyansa. May big fish nga silang napakulong, retired general, 2-star pa. Mayroon pa.
happy na sila. Sabi na to Auntie Claire, hindi daw dilis, big fish yun. Sino? Si Diskaya. Ay nako Auntie Claire, we were not born yesterday. Ang mga contractors, they're the least guilty. Dahil sumusunod lang sila sa kagustuhan ng mga masterminds. Sinong mga masterminds? Mga politiko. At ang mga implementor nila, ang mga taga DPWH. So hanggang ngayon, may nakulong na ba ang DPWH? Wala. Nandyan lang sa Senado. Wala pang klarong kaso. Mabuti nga na lang at nandyan si Saldico na nakasuhan nga nila, o tunay nga mastermind si Saldico. Kaya lang isa lang siya sa mga mastermind. Nasaan ngayon si Saldico? Hindi na nila mahanap-hanap. O ito, bagong revelasyon ni Senator Ping Lacson na sinadya daw ni ex-secretary Manuel Bunuan na mag-submit ng maling grade coordinates. Niloko niya ang Pangulo. O ngayon, isusubpoy na si Bunuan kung hindi mag-attend ngayong January 19, i-issuean ng warrant of arrest. Ano pang silbi ng warrant of arrest ninyo? Nandun na, nagtago na, ala Saldico na rin. Ay, nako. So, may maasahan ba tayong makukulong? Kung mahuli nila si Saldico, yes. Yun, talagang makukulong yun. Sana makulong. Kailang, suntok sa buwan. Nandun na, safety na si Saldico. Hayahay na kung sa Bisaya pa. Plus itong si Bunuan na lumalabas na, ito Lacson na nagsasabi, niloko niya ang Pangulo. Sinadya nagsubmit ng maling grade coordinates para hindi mabuking ang ilang mga proyektong ghost projects. Ayun, arestuhin ninyo. Wala na, nakapagtago na yun. Baka nakakuha na siya ng citizenship sa isang bansa na wala tayong extradition treaty katulad ng ginawa ni Saldico. So, anong ang silbi ngayon nang ipinagmamalaki nila na walang Merry Christmas, walang New Year? Wala talaga. Hanggang Sara Diskaya lang sila. Ay nako, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Subot na gyud ang yero ni tatay. Salamat tayo sa imong balay na. Buslot na. O karon mo na ni kadagko sa buslot sa balay ni ante nga mga dagko na kaayo ang buslot sa ang ato nga yero. Mga dagko na gid kayo ang buslot. Kaping 30 sa bahay. 34. Ipang sapaw-sapaw lang nga yero. O karon ante pila na gani ni katuig ang inyong balay? 34 na. 34 na katuig. Oo. Mo nga ingani na iyang itsura. Oo. Oo. So dugay-dugay na gyud. Ngano man ante sa kadugayon na sa inyong hero nga inani nang itsura wala gid mo nakapuli og atop. Gakon man pili man si angkol mo gasakit, gahanguson. Wala ni kusog. Say gakamangra. Oo, so wala gyud mo ipaningkamot. Oo. Oo. Unsa gibati day nimo kol? Gahanguson siya So dili na ka kinsa ka pangita sa inyong konsumo? ang among mga anak ra. Ang mohatag sa inyo ha. Oo. Amot-amot ra sila. Magamot-amot lang sila. Oo. Kay kundi Oo. mi amutan wala namang gyud.
Salamat mig dako kay gatag sa amo sa Ginoo nga hatagan mig among kuan kay atog sa among balay. So Wala mi maggahom nga naay among ikalipay aning Pasko. Mm. Salamat gyud. Salamat kaayo. Salamat kayo.